Welcome back dito sa channel natin. Muli tayong nagbabalik dito sa Asiana City. Ano na nga ba ang mga latest na ganap dito? Mga latest development, i-update natin. Para sa mga nagtatanong kung saan ang parking, meron doon sa kabila, meron din dito sa underground o basement parking. Bawal dito sa Asiana City ang street parking. Ayan, wala kayong makikita na nakapark dito. Sobrang ganda na nga dito sa may Parkal. Ito ang kanilang indoor-outdoor na shopping center. May mga office spaces din dito sa taas. Hindi katulad noon, marami na ang namamasyal dito sa Parkal. Dati kasi boring dito, ngayon hindi na. Tapos na rin ang apat na condominium buildings dito sa kabila. Ito ang Mid-Park Towers. Samantala, may mga bagong office building naman na itatayo dito. Indoor-outdoor ang design ng Parkal na kinuha mula sa dalawang word na park at kalye. Kung pupunta naman kayo sa taas, may mga elevated walkway na connected na sa mga building. Nag-open na nga dito ang napakarami mga restaurant, mga cafe. Meron din pala mga bar dito. May malaking store pala ng Xiaomi ang nagbukas dito. Malawak pala itong mga bagong Asiana Office Towers. 4 na office building ang itatayo dito.
Hindi siya katulad sa typical mall na makikita natin na box type building ang design. Dito naman priority ang mga open spaces. May mga vacant pa na office spaces dito sa taas. May shuttle din pala dito na umiikot sa Asiana City, papuntang MOA, papunta dyan sa may LRT Asiana Station at PITX. Ayan, nandito nakapark yung mga shuttle. Limited na lang ang vacant spaces dito sa Asiana City at malapit na itong ma-fully developed. Finally, nagbukas din ang 7-Eleven dito. Maganda yung location niya, nasa tapat ng football pitch at basketball court. Nandito naman ang Lander Superstore. Bagong bukas lang yan, mga 2 months na siguro. Malapit lang dito sa area ang Solar Resort and Casino at Okada, Manila. Ito na ang bagong training ground, ang Asiana Football Pitch. Dito naman sa kabila yung basketball court, pero sa ngayon ginawa na pala ito na pickleball court. Mabilis ang popularity ng pickleball dito sa ating bansa. Dito naman sa may seaside, nabili na yan ng SM. Tatayuan na mga SM condominium. Hanggang sa ngayon hindi ko pa rin alam talaga kung saan itatayo ang St. Luke's Medical Center, pero ito yung mga vacant areas dito sa Asiana. Kaya pala natagalan yung pagsisimula sa construction ng bagong St. Luke's Medical Center. Binago nila yung design, imbis na maliit na hospital, magtatayo na sila ng mas malaking hospital. Sa tingin ko nasa 500 room hospital ang itatayo nila. Nandito rin ang Seda Hotel katabi ng Ayala Mall. At ito yung mga unang office building dito sa Asiana City. Para sa mga hindi pa nakakaalam, bukas na itong street sa gilid ng Ayala Mall. Matagal na nakasarado yan, ngayon lang binuksan. Isa sa pinakamalaki na Ayala Mall dito sa ating bansa ang Ayala Malls Manila Bay.
Napakalawak ng mall na ito. Kung pupunta kayo, siguraduhin nyo lang na mas maaga kayo pumunta. Nandito tayo sa Central Plaza na hinati sa dalawa. Yung kabuong lawak nito ay 1 hectare, kasama na yung dun sa kabila. Ang anchor tenant dito ay ang Landmark, may supermarket, department store, hardware at food court. Magkakaroon pa ng chapel dyan sa taas. Sobrang lawak talaga ng Ayala Malls Manila Bay. Meron itong 5 levels at meron pang Sky Garden. Hindi ganun ka-confusing yung layout ng mall, pero sobrang lawak nito. Hindi mo namamalayan na sa kabilang building ka na. Anong masasabi nyo sa mga development na ito? Mag-comment lamang dyan sa baba ng inyong mga reaksyon. Maraming salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutan na i-like, i-share ang video ito at mag-subscribe. Thank you for watching!